Sudado, taga Timbaw, Bakong, konsyal ko sa Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 na itong seminary sa Dakap. Akong gisulayan, mo na hangtod karon muna yung giinom ang NX5. Kung sa imong istorya sa NX5, ma'am? Ang akong na-istorya ng NX5, maayos siya kay food supplement, magod siya. Dili ko yaw sa kidney. Nanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, kainom po sila lahat. Nana po na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Ilan na kabulan ang ginamit aning NX5, ma'am? Sugod sa mutoig na kurong kuan, October. Okay. So, ano ininom ang NX5, ma'am? Kung sa ipambatit mo sa imong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, imong sugar level. Oo. Sa imong pares, ma'am? Ang iyang kuan, high blood o diabetes gihapon, blood sugar na taas ba gihapon. After ilang man ka bulan ka nagbantay na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko October, ni pa-check up ni og March. Manang ang sa akong bana, dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan, resulta sa blood sugar ako. So karon wala na kainom sa imong? Wala na. Hasta ang imong pares? Oh, in-expect na akong iinom tanan. Okay. Sige dagang salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagadlaw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adulay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tagdose 50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Gamita Henry Fit, mo'y himna Henry Fit. Perdiya kada adlaw himna sa Henry Fit. May puwersa Henry Fit, likod na Henry Fit. Mo'y kaabag o sa tanan nga mga katawhan. Ang kain sugid ihikalimtan ang lawas yun atong palikonon. O ang Henry Fit atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Fit mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Fit mo'y dipinsa ta. Oh Henry Fit, gamita Henry Fit, mo'y himna Henry Fit. Permiya kada adlaw himna sa Henry Fit. May puwersa Henry Fit, likod na Henry Fit. Mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan. Sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas. Ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala. Ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuoran.
Maayong gabi sa itong mga katawhang Pilipinon. Mga igsoon, maayong gabi sa makasapa mag-uban na sabta. Sa kanunig ni si Pastor Ilaping sa programang Ang Kamatuoran. Mga igsoon, mag-uban ta sa mga hilisgutan na to. May katungod ang ato mga katawhan nga ato ang matagan og bugtong pagpangsaksi mga igsoon sa mga panghita po. Sa di pa kumatusunahan, ako sang itimbaya mga igsoon nato mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga nagpamati karon sa ilang tagsatag sa kalugar. Tuguti ko mutimbaya sagko sa mga taga Iloilo West Branch sa Balyacar Transit Incorporated o sa Yanson Group of Bus Companies nga nagbase karon dinha sa may Panay Island. Tuguti ka mutimbaya sab ko mga igsoon sa kaigsuunan nato nga nagbiyahe karon gikan sa Cubao nga ana karon dinha sa may Samar Leyte Region. Salamat niyo tanan ang mga kaigsuonan na to nagpamati mga igsuon. Kani gumikan sa mga paningkamot sa ato ang mga kaigsuonan nga mga driver o konduktor. Salamat niyo tanan. Salamat sab sa mga pipila karon nga mopauli kuno sila og giwan og ingon man mga igsuon muagi sila sa may Kalbayog. Salamat niyo sa inyo nga pag-uban. Diri makuriha iyo nga sisiring hiton inyong mga request pero diri lang ato hatagan og dako nga time kay man ang inyo ako ng mga request nakaintindi man kam mga Cebuano speaking na mga advertisement o ang ato nga mga pag discuss mga igsoon sa ato karon nga mga issue nga ato ang pag-ubanan pero tuguti lang ko nga kini tungudugalang lang sa akong pagpasalamat ninyo sabay lang ako sa akon paghatag sa deliberations. Okay. Mga igsuon, sorry ha, nga medyo usahay, maahat gyud ta og sultig mga winaray kung pananglitan na ay mga pipila kabuk nga mo greet nato. Salamat gyud tanan. Salamat sa mga kaigsuonan nato nga nagpamati karon so gimingaw na kuno sila mga taga Baktulon, Bantayan, Bayawan, Binalbagan, Kabakungan ug Kandone nga wa ni sila ma-greet nato sa kanginan. Tuguti ko mo pasalamat ninyo diha tanan pero salamat sab sa mga taga Isabela dara sa may Binalbagan, sa may Sipalay, no, sa mga taga-Tagukon. Salamat niyo diha tanan. Ako sa mga gipasalamatan inyong padayon pagpakiguban nato mga taga La Carlota, La Castillana, Maaw, Nara o syempre sa San Carlos City mga igsoon. So magpasalamat ko sa inyong tanan nga kaikag gusto mo nga hisgutan sa ato ang programa. Salamat sab sa mga kaigsunan nato nagpamati karon dinha sa may Rojas, sa Kalibo, ingon man sa mga igsoon sa Katiklan. Sa mga pipilan to ako mga kaigsunan diha sa Kulasi mga igsoon, ako ang gitimbaya ang tanan nga mga naakaron diha sa may Panay o sa may Iloilo. Salamat niyo tanan. Okay, ako sa itimbaya mga igsoon sa makasapabalik ang mga taga Tuburan ug Lambusan diha sa Tabugon, diha sa Bantayan Island, labi na sa Santa Fe ug sa Madridijos. Sa mga taga Hagnaya, Daan Bantayan ug Maya, may pagpaminaw ninyo diha. Okay, samtang nagbiyahe mo kinasing-kasing kung nagpaabot diha ninyo. Salamat kayo sa inyong padayon pagpakiguban. Okay, sa mga taga San Francisco Camotes, dina sa may Tudela, salamat ninyo sa Santiago Bay. Mga igsoon, ako sab nga gitimbaya ang mga taga Star Shipping nagpamati karon samtang naglawig paingon sa San Francisco Camotes Port gikan sa Liloan Port. Salamat niyo tanan mga igsoon. Okay, ako arang gihatagag gibugaton ng mga pipila ka mga kaigsoon na natong nagpamati dina sa may Mindanao. Ako ang gihatagan og dakong pagpasalamat ang ato mga kahigalaan sa uban sa mga kasagmuyo mga igsuon nga pipila na ko do kahigayon nga wala na ko sila mahisgutis ka hanginan. So salamat ninyo no. Tuguti kong magpasalamat ninyo diha sa kanunay. So salamat sa mga kaigsuon natong nagpamati karon dinha sa may Dipolog Pagadian. Diha sa may Butuan mga igsoon. Yes, ako na lang ingon nga hinguog og ingon man sab sa Agusan. Salamat ninyo bisan pa man sa mga taga Tandag o sa mga Surigao, Baya, Karkan, Madcarlan, no? Kantilan, Lanosa, Karaskal. Salamat niyo tanan. Salamat sab sa mga taga Bislig, mga igsoon o ang tanan nga mga taga Davao nga ni-greet nato mga igsoon. Salamat niyo tanan. Salamat sab sa mga kaigsuonan nato nga nagpamati sa mga lugar mga igsoon din sa may Cagayan de Oro. Okay, sa akong pagpasalamat nyo, taga Bulo ag taga Yakapin. No? Sa kung
kinasingkasing nga pagpadangat diha, no? Ang mga taga Valencia, Bukidnon, salamat ninyo. Salamat sab sa mga kaigsuonan nato nga nagpamati mga igsuon sa Cotabato City. Okay. Ako sa Bitimbayak mga igsuon nato mga kaigsuonan sa Tagbilaran, ingon man sab diha sa may Siquijor, sa may Sugbo og sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw mga igsuon nga ini mga panahon na nagpamati Lukop, Negros Oriental. Okay, salamat sa mga taga Mansilingan, sa mga taga ano sa ba ni? Kaning lugar sa Bata. Okay, ara sila karon sa Bata, nagpamati sila sa atong program. Salamat po sa mga taga Bayawan City. Okay, sa mga taga San Carlos, na-mention ako kaganina. Bayawan, taga Shaton. O ingon man sa region mismo sa Dumaguete, mga igsoon diya sa may Kalindagan, mga nagpamati karon o mga igsoon diya sab sa may Bagakay. Salamat ninyo diya. Tanan. Akong gipasalamatan sab ang mga pipila ka mga igsoon na ito nagpamati karon Tanhay, Bais, diha sa may Mabinay. Okay, Manhuyod, salamat yun diha. Taga Tambo Ayungon, salamat yun diha. Salamat po sa mga kaigsoon na to diha sa may Gihulgan City. Okay, sige mga kaigsoon, salamat sa itong mga suking tigpaminaw. Mga pipila ka mga kaigsoon na to kagabi na ang uban nalipay pero ang uban na balaka. Okay. Gumikan kay dinhi panlan na hibalan. Okay, doon ay text message diri mga igsoon nga nagkanayon. Pastore, palihog lang og correct sa imuhang gihatag nga kwintada kagabi kay layo ra kaayo. Palihog lang punta pastore og pagpasabot nga 115 ang pliti from Dumaguete regular fare paingon og Manhuyod. O si Tintar man to ato ang gisgutan kagabi ituod mga igsoon. Pero sige lang, ako lang nang ibalik ron og kwintada kay mo may inyong ganahan dagoy nga to ang matuki. So usbon day nako ni siya og kwintada, no? Instead nga tag si Tinta atong himuon og tag 115 regular fare na, no? So salamat diha pod. Unya pastore palihog lang pod og basa nga ang tanan nga mga biyahe paingon og Sugbo diri sa amo sa Southern Bus Terminal, di mi mo pagikan og dili pod puno. So mao pod ang Mandawi sa Northern Terminal, di pod mi mo pagikan og dili puno paingon didto sa Bugo, Midilien hangtod sa Maya. Okay, dan Bantayan. So, puno gyud kuno sila mga igsoon. So, okay, salamat ninyo diha tanan. Ako lang ang hataga gibugaton karon. Ako sanang gihataga gibugaton, no? Kay mga igsoon, doon ay mga pipila kahangyo sa mga igsoon pa koreksyonan ko, no? Kay at least ang mga taga-series mga igsoon, malipay sila nga mga driver o mga konduktor nga at least sila kuno doon ay katarungan nga ako silang labanan sa kanginan kay naa man gyud tay sakto pod nga computation. Pero ato lang ingnon pag-istorya sigon sa text message karon diri nga pastore ang amuag yung net income sa kinatibukan i-consider lang against the expenses o sa tanan nga mga obligations nga doon na kuno sila'y 1/3. Okay, so 1/3 mga igsuon, so 33.33% ang ilaha kuno nga net income gyud. Suma total nga mao na siya padulong dito sa ilahang kompanya mga igsoon. So sige, salamat no. Ako po ng gihatagan o gibugaton napepakapin pastore. Naapod mi mga obligations sa tanan nga mga importers namo og palihog lang pud pagbasa sa mga importers nga mga ayaw lang di ra ko mo-touch ng mga importer. Igo lang na. Igo na ni no. Dili na ko mo-touch sa mga imports og sa mga importers kay kun ako pa nang hisgutan dili naman siguro ni kinahanglan pa kay una daan kaning mga personalidad sa mga kompanya nga maoy nagpadala ninyo unya meaning sa Yanson Group o Bus Companies. Ako pa ning hisgutan murag panghimasok na ni nga dili na maayo. Unya nabi atay data privacy. Mga ilang kog dispensa nyo kun nganong dili sa puganahan nga ingon ana ta kainit kayo ha. Mga igsuon ako ra po nang gipa-apas kay dili ko ganahan nga ma-misunderstood na. So sa mga unit nga nagsulod dili po ko pwedeng manghimasok ana kay ang ilaha manggong katungod bilang negosyante ilaha manggod na og pilay ilahang komprahon, pila po'y ilahapon nga bayranan. I'm sorry, dili ko mutouch dihan dapita. Kay kung inyo akong ingnon nga mutouch ko din dapita, dako ning problema kung akong itouch. Ang rason manggod mga igsoon, doon na manggoy
business privacy ang kada negosyo. Na wala na nag-ingon nga kay ni comment ko against ni Olivia Yanson og sa Baliacar Transit. Dili man ingon nga giguba nako, di man ingon nga akong dauton. Ang point man gud nako pagpasabot man lang nga yes dunay gipangita nga hustisya ang mga pipila ka empleyado og mga pipila ka mga personalidad nga nalambigit ani. Pero wala na nagpasabot nga ato ag yung lurupon no or atong daybon ang kinauyukan sa negosyo sa Yanson Group of Bus Company. Sigo na lang nga superficially hapaw lang ko mga igsoon nga mutouch ra ko mahitungod sa intervention ni Olivia. Well, para sa uban, this is already an attrition. So, binito si pagpanghilabot na ning kang Olivia, after all, human naman siya ni pirma sa extrajudicial settlement. So, buti pasabot nga dinha lang unta siya mo limit sa iyahang kaugalingong participation. But simply because iyahang giaway, iyahang ning gibraso, so, di modo, doon na tayo pagpasupot sa mga komentaryo sa rason nga ang tanan nga mga bikil diin inyuhang gusto nga ato ang istoryahan sa katarungan nga kamo pod mismo angayan pod nga madipensaan ang inyo karong katungod labi na gyud sa mga empleyado. Now, ang ako lang buti pasabot dinhi nga kun ugaling doon na may mga panghimasok si Olivia, first and foremost usa man siya sa mga tag-iya. Ayaw lang po nyo paduting maayo. Ikaduha, kung doon na manggani katungod sa tanan nga mga management profiles, dili lang nato hilabtan ang punto diin ang ilahang korporasyon nag-operate. I don't care og ganahan mo ni Janet or dili, I don't care kung ganahan mo ni Leore og dili, pero walay katarungan nga ato silang questionon. After all, they are truly an owner. No? So, dili naman dagway kay sila ragyod mo'y owner, and then ako rapod ning gamay rapod nga pag pahibalo ninyo, not because you inclined or killing mo dito sa parte nila ni Roy, Emily, Selena o Ricky, na magyud mo'y katungod bilang mga kawani. Pero dili po nato pwedeng atong pasubraan. Kaysa masugutag sa dili, at the end of the day, sila ra gihapong unom ang tag-iya sa YGBC, Yanson Group of Bus Companies. Pag doon na manggani, Roy, matawag nato nga ruling nga sila mo partisipar sa ilahang mga meeting, sa ilahang shareholders meeting, ilaha man na. Moingon ako pag-istorya, og doon na manggani judicial intervention sa korte, wala man dagoy nagi-prohibit. They are still allowed to convene. Pero wala pa lang sa pagkakaroon, pagkangalan nga doon nagilikan. Kaya kung naa pa lang sila diri sa Pilipinas, definitely, nga ako rin kasulti, wala gyud makapugong nila ni Roy, Emily, Selena o Ricky nga mo invoke sa ilahang right sa shareholders meeting. Dili gud ingon nga maka-impose si Olivia, dili pwedeng maka-impose bisan gani si Leo Ray. After all, si Leo Ray is only considered as the chief executive and the president sa Baliacar Transit o sa Yanson Group of Bus Companies. Sa pagkangalan lang gihatag niya ang tahas. Pero pag abot na gani sa chairmanship, that's another story. Dili na to pwedeng inon pag-istorya panghimasukan na to. Kay kun moingon i-deklara si Olivia nga by the law or naa siya'y gigunitan nga mga papel sa korte nga nagkanayon nga siya maoy administrator. Ang administrator dili na tag-iya mga igsoon. So, for the time being, iyahan ning gi-administer sa rason nga wala pa man gud masitol ang ilahang conflict. Wala pa masitol. Doon na pa'y mga pending nga subject for a resolution. Wala pa na. So, manang mga ikong dispensa ninyo nga ako sana siyang balikon, no? Nga dili sa ta pwedeng manghimasok diha dapita. Pero, tagay ko yung katungod. Every now and then, nga atuan na siyang hisgutan. Ang rason nga nung mohisguta, balik, gumikan kay ganahan man dagway mo nga doon na mo'y matawag o kumpiyansa. Gumikan kay atong gituki sa kanginan o unsay mga limitations. Ha? So, ako nang ipasabot ninyo daan, maayo man ang plano ni Dr. Ricardo Yanson Sr., pero dili pod nato maingon nga mabaliwala kay ang katungod manggod ni Olivia na aramang gihapon. Pero sa rason nga ang ihapong katungod na define na sa extrajudicial settlement, unfortunately, mogamit ako sa term nga unfortunately, nagamit na ang iyaha karong katungod nga sa masugutag sa dili, respective interpretations of everyone, naagihapon na siya'y isip inahan sa mga managsuon o niya isip
sila mo'y source ining ilaha karon nga korporasyon. Di modo, dili nato ma-blame ang korte kuno galing ang korte nato gihatagan og katungod. Temporary raman ang katungod ana. Ang katungod ana gumikan raman pod nga ini panahon na dunay mga pending cases nga kinahanglang ato bangon, no? So mga igsoon, makagsuri ninyo ha. Dunay mga pending cases nga kinahanglang ato bangon. Unya kay dili man pwede nga moingon ta pag-istorya nga ang ngayon untang himuong basihan before any case will arise kana gyud untang fundamental nga accountability sa mga stockholders o diin si Olivia is not part of it dumikan sa iyahang napirmahan sa extrajudicial settlement. Pero pagkangalan mga igsoon nga doon na po siya pending complaint to nullify nga ipawalang bisa ang maong extrajudicial settlement maunang sa pagkakaroon ni roll out no as a temporary resolution nga siya sa mo'y mo administer mga igsoon in the absence of the representations kay doon na may mga kaso nga criminal cases nga gifile po si Olivia batok sa iyahang mga anak. Ang katarungan nga moingon ra ko pag-istorya ninyo nga dili ni siya unfair. Ang inyohang text message ako karon nga unfair man ni sa side sa mga anak kay si Olivia pay ga-file og kaso nga kriminal unya si Olivia pod mo oy gihatagan pug katungod nga mo administer. So again ako ang dipinsaan nga igsuon ang korte dili man gud pwede nga moingon ta pag-istorya nga dili mo hatag og iyahang kaugalingong ruling ang korte. Alang-alang kinsa mahimuon nato karon nga mo administer nga wala man dinhi ang ubang anak. Supposedly si Roy mo administer ani. Di man pod pwede nga ipa-administer ni uglain. Alang-alang man pod og si Janet mo administer ani or alang-alang man pod og si Leore ang mo administer ani. Di modo pagkangalan nga si Olivia og si Dr. Ricardo Yanson Sr. magtiayon and by the demise meaning sa pagkawala ni Dr. Ricardo Yanson Sr. ang tanang kaptangan nila intact. Ngani majority sa mga shares of stock sa ana naa karon sa katungod ni Olivia. Kuan man gi-waive man sa mga anak ang ilahang right sa estate. Gumikan kay ang ilaha di man pud sila mo braso sa ilang inahan. Ilaha man ang gibuhian nga kung pwede pa lang nilang kung sila pala pasultion okay ra na nila. Dili lang nato okay nga kita nga naminaw, kita nga medyo mo oy ni hawang ato ang kinasuluran kita giasluman kay para nato there is already an act of injustice pagkangalan dunay unfair treatment. Di man guna to mabasol kay kana manggong pag-file og kaso ni Olivia against sa iyahang mga anak, iyaha manggunang katungod. Pero naamanggoy lugar nga makatubag pod iyahang mga anak. Only dili lang gyud sayo na nga matubag sa pagkakaron pagkangalan kay ang pending criminal case manggod, heinous crimes manggod. Unya ang bot pasabot ana mga igsoon wala manggoy bail recommended. So dili man matawag natog fugitive injustice kanang iyahang mga anak kay naa naman sila sa gawa sa diha nga pailalom ni siya sa criminal case. Pero ang solusyon na aramang gud po ni Olivia. Unless si Olivia gud mismo iyaha gyud ng porsigihon nga ipadakop gud ni iyang mga anak. Kung daghang attempt ana nga pakaulawan mismo ni Olivia ang iyahang mga anak. But og kamo po akong pasultayon, wala ka niya giapil og pakaulaw iyang kaugalingon sa iyang gibuhat. Okay. Mga kung dispensa ninyo, utro pod nga giguba ni Olivia iyahang kaugalingon. Self-destruct man ang gibuhat ni Olivia. Ang pagpakaulaw niya sa iyahang upat ka mga anak sa pag-file niya kaso bisag walay bearing, bisag walay kapasikaran, bisag kabaluta nga og ihanay lang yun ni sa klarong proseso, mga igsuon, madismiss ramang yun na. Ang problema lang, gumikan kay wala ma-representahe, mga igsoon. Kaya kung doon na pala representations kung ni-grant pa lang ang korte o bail anang mga anak ni Olivia nga gikahan niya mga criminal cases, na ana diri karon. And then, I'm so sure nga bisag pa desisyonan nila diretso sa korte ang kaso. Bisag mo file lang sila demurrer. Kabalo na ko daan nga, may nga pag-istorya nga dili insakto ang pag-file kaso, dili insakto ang mga proseso, dili insakto ang mga akusasyon o ang pagpangitag probable cause, wala ligong basihan,
ako ra gyud mong inon pag-istorya. Mawala gyud ang kasuha kung naa sila di. Ang nahitabo man lang gud kay ginantigo man gud ni Olivia. Gi-file niya nga ang nahitabo mga igsuon, criminal case, heinous crimes, and Nobel recommended. So, to agyo dito. Og iya hinuon ang petition nga dakpo na sa Interpol, ipapangita gyud na, siguro madakpan gyud na, pero mga igsoon, waton pud da. Kana sa Olivia, nahigugmar gyud nagyapon siya ang mga anak. Dili ragog ko mutuo nga si Olivia, walay bisag gamay nga pagmahal siyang anak. Naanay gamay ang pagmahal. Nagunay pagmahal si Olivia siyang mga anak. Ang naalang siguro siyang kinasuluran nga ganahan ra gyud niyang disiplinahon iyang mga anak sa iyahang buti pasabot nga dili mo mahimong tao kung wala ko. Nakuha ninyo mga igsoon ang point nako. Si Olivia gusto lang yun niyang iimpusar iyang pagkainahan. Gusto lang yun niyang ipadungog sa mga tao. Unya gusto rin yung ipakita nga tiga siya, may prinsipyo siya, mubarog siya, bisag kinsa pang anaka niya, walay makapugong niya. Okay, salamat niyo, ma. Okay, so, mga igsoon, ako rang giklaro na, di man kumuto, okay, kung moingon pa lang ta pag-istorya, kadungog bitaw mo, ang Amerika bog yung Pilipinas, nabagyan na sila extradition treaty, nga kung ang tanan nga mga criminally liable sa ato ang balaod sa Pilipinas, kung dunay kaso, nilargag Amerika, pwede man nang ipapangita dito sa Amerika, di pagkahuman, i-deport na paingog Pilipinas, kay naaman tayo existing treaty. Nakuha na ninyo mga igsuon. Mabitutong si Congressman Arnie sa pagkahitabo niya mga igsuon, gi-applyan gyud siya ana. Pero ang problema lang kay si Congressman Arnie wala na maabdi sa panahon nga ilahang ipa-read list si Congressman Arnie kay kusa namang nibalik undi lang wala mo dayon kay ni paingon man og Timor Leste or Estimor. Og sa Estimor sa pagkakaron litigate, no? Meaning, gipaminaw ang kaso ni Congressman Arnie sa rason nga ang kang Congressman Arnie na ilalom lagi siya sa akusasyon nga siya mo'y mastermind sa krimen pero wala manggod na hearing. Ditso ramang og file og kaso nga wala gani si Congressman Arnie mo agi og preliminary hearing. So ako nang ipasabot ninyo nga gidritso ra og file ang kaso, bisag wala ang akusado. O niya, may pag-istorya nga fugitive. Nganong na fugitive man? Imagine na rago na, nganong fugitive man? Nga, anak pa lang da ang previous year, sa wala pa ang tuig diin gibuno si Roel Digamo, wala naman daan si Congressman Arnie. So, di modo, dili ka dulot ang ilahang akusasyon, ang ilahang kiha. Kay, kana manggong kaso mga igsuon, mapailan ramgog kaso kung na akadinhi na padadaan kag sumon, nakaatubang ka dito sa fiscal o wala ka mo atubang sa fiscal, sufisyente ang ebidensya dayong pwedeng ilaha kang padadaan sa resolution o niya sa maong resolution makabasa ka o niya pagbasa nimo sa maong resolution ay na iset nga doon na kay matawag og arraignment dayong kauban na sa preliminary investigation. Now ako nang gipasabot mga igsuon nga lahi lang ron no diri sa Pilipinas kay medyo brasuhan na murag martial law. Pero ari gyud ka sa common nga estilo kanang pinaka naandan nga estilo sa kaso ipatawag yung kas korte, makigatubang yung kas fiscal. Sa dili pa mo file og resolution ang fiscal, paminaw gyud ang imong parte pinagis imong mga abogado. Sa side ning Congressman Arnie, bisan pag mo represent si Attorney Topacio niya, dili pa gihapon sufisyente kay wala mo gyud katungod si Attorney Topacio in behalf sa iyahang client nga musulti siya kay kana manggong pagpangita og probable cause kinahanglan manggod nga dun na gyud presensya kay sultian siya sa krimen nga iyang nabuhat og sultian siya sa kaso nga iyahang atubangon mga igsoon. Anang dapita in the absence wala manggod si Congressman Arnie Tevez pero na-filean ra gihapon ang pinakasayop gumikan kay revoke ang iyaha karon nga passport dayon pag kawala na niya passport nahimo na siyang
sa laag, ugasa siya padulong dito sa Estimor, wala naman siya passport, so ni-invoke ang Pilipinas o Department of Justice nga mo sulti dito nga unsa man si ipa-deport nila or ipa-extradite. Wala man ang balaura, wala may treaty nga extradition, wala man po sila katungod kay unsa pag-deport nga ila hamangganing gi-kansila ang passport. So, ingon ta nga karon pag istorya mga igsuon, so sa side ni Congressman Arnie, ako tamang gipahibalo nga dito dili gyud siya pwedeng gunitan. Gi-release gyud siya mga igsuon pero malagi na di na siya kabasta-basta og biyahe kay wala naman siya passport. Makabiyahe sa just in case og dunay passport nga ihatag niya sa nasod nga Timor Leste. Pero gingon nga sa Pilipinas wala na because he is already not considered as a Filipino citizen. So, ingon anak manggod, ay mo pagtuo nga tanang abogado nga igsuon, way sipiat o ang mga abogado bugo, dili na bugo. Only lang nga, dili good perfect. So, ako rang gibalik nga sa side sa mga anak ning Olivia, nga tuwa karon sa gawa sa nasod, og tuyoon yung Olivia, kaya gyud niya tuyoon. Kaya na, mas American, nagawin ng uban. Yung kanang mga tapag istorya, og asan lapita, mga igsuon, nga walay extradition, so, og adto dito, kana dili gyud na padakop ni Olivia pero mga igsuon naka-open na lagi Interpol ni Congressman Arnie, so para nako di na siya big deal. Okay, padayon ko sa mga texter nako, no, sa mga naghatag og message. Ang inyong gihatag nako karon nga mga mensahe, ako nang gi-accommodate. Welcome na nako, pero naalay mga limitations. Dinhi magud sa atong nasod, dunay limitations ang atong freedom. Dili gyud na ingon pag isto absolute, dili tanan natong gusto ato ikasulti, ato gyud ang puga ng uban. Ako lang po gipahibalo nga ang uban nga mga parte nga magamit nato and then makahatag pod og interest sa mga katawan, especially gyud sa aspeto sa pagpahibalo, they can learn or maka-cut on gyud sila. So may tapos istorya, for as long as dili na siya mga igsuon, highly kana bang makadaot or ikaulaw, no, na wala lay shaming mga igsuon. Di pareho aning nayo sa kaso karon nga shaming mga igsuon, gipakaulawan ang usa ka pasahero o niya pagpakaulaw at isgutan niya na taon-taon dahil ni complaint ang pasahero dayon luoy kayo tong tag-iya sa jeepney kay maoy gipa-penalty o niya ang katong driver mga igsoon sa simple lang kayong expression gisanction dayon pero na may mga bastos ug baba nga mga dagkon tao wala ra man lagi. So I hope nakasabot sa kumbot pasabot mga igsoon ha, padayon ko sa ako karon nga punto nga ako ang pastor palihog lang kuno tag discuss ana pastor. Okay, ipalihog tag discuss o ganahan jud mong maminaw. So kay ang inyong rason nga malipay mong akong isgutan ni siya basta duna nay katungod aduna nay parte ang mga pobre na to nga mga driver o mga tag-iya o mga sakyanan. Okay, sige. Ako na istoryahan karon ha. Na diri sa kos punto mga igsoon. Now balikon ako, diri sa ko. Ang katungod ni Olivia at stake. Naara ang katungod ni Olivia. Sa kuning ingon, maglisod og invoke sa ilang katungod tong mga anak kay wala sila dire. So sa kaso, gihigtan na lang sila daan mga igsuon. So laktod pagka-istorya, gibutangan na daag PC na ilahang liog, bitay na lay kulang. No? So mga igsuon, pareho ra po na ining nahitabo karon nga kontra sa administration nga ang tanan nga against sa administration nga musupak nila na anay kaso daan nga gi-preparar. No? So may nga tapos istorya nga maluoy ta maghuna-una basta kontrahan gani ka sa administration, ilaha man ang Department of Justice, ila man ang appointment karon sa tanan nga mga korte gikan sa Regional Trial Court, pinakaubos pagani mga igsuon sa Municipal and City Court, appeal pagani na, no, dayon dito sa Court of Appeals, bisan Sandigan Bayan, Supreme Court mga igsuon kana tanan appointed na sa presidente. So lupig kaayo ang tao nga makontrahan og administration. So kung napaibalo ninyo, kadungog naman mas nahitabo. Walay dag-anan sila ni Congressman Arnie Tevez ang atong administration pagkangalan nga dito na nahitabo karon sa Timor Leste, pero tanawa si Governor Pride Henry Tevez, di ba, pertim pagkatuok kay kung mga igsuon og both sabton lang si Congressman Arnie Tevez, mas maopay matawag nato nga maoy gipunting, nga maoy sadaan. Pero ang wa gyoy sala,
sukad sa iyahang pagkatao, sa iyahang pag-appeals politika, hangtod ini mga panahon na mga igsoon, mura nagsadan sa tanang sadan. Munang mas maluoy na hinuon ko maguna-una nga si Governor Pride Henry Tebes mao na hinuoy na lagusan, mo na hinahimong tadtaran. So ato nang gihataga gibugaton kana nga mga sitwasyon na sa rason mga igsuon nga ang ato ang mga kaigsuon ganahang maminaw ani. Okay. Diri sa ko sa punto mga igsuon. Ang unang problema nga nakita nato ining kahimtang karon sa Baliacar Transit. Kay ang Baliacar Transit gikan man sa pamilya Ricardo Yanson, di ba? Unya ang Baliacar Transit na panunod lang gumikan kay si Ricardo Yanson mao may gitahasan pagpadagan sa Valladolid La Carlota route sa Baliacar. Sa wala pa ni mahimo mga igsoon nga usa ka malampuson nga transportation system sa atong nasod nga Pilipino niagi po ni sila og mga heartaches and pains tanan nga mga kalisod ila po ning giagian. No, with Olivia. So sa klaro diha mga igsoon sa kadugay sa panahon then they successfully obtained it by their family mga igsoon. So tabang sa ilahang mga anak, apil na si Roy, Emily, Silina o Ricky sa pagpalambo ani. So holistically sila tanan nga pamilya nagkumbuya para gyud sa pagpalambo ug karon sa dihang nilambo ng mga igsoon, and they happen to be very earned. Ganang minya naka-earn gyud sila dako, maka-enjoy gyud sila mga igsoon. So bulahan tong unang mga magulang kay pag-enjoy nila mga igsoon sa mga magulang, nakabitaha po sila. Kay mao mo panahon gyud sa gitawag og boom or dynamic boom sa series liner o sa Baliacar Transit. So wala pa na mapalitong mga ingon sila mga losing companies, Rural Transit, ang kadtong Fortune, kadtong Lilian, mao man to mga igsoon, Bachelor, no? So kanang mga sakyanan ngayon na nga napalit nila. Well, bunga ra po na mga igsoon because they already have the capital kay medyo sila man maoy doon ng interest, mao nang ilahang gipalit. Wala sila kinahanglan sa sakyanan basta ang franchise lang ini ilahang magamit. So manang karon medyo makonsider sila nga sila may pinakadako kayo sa tibuok Asia kay pagkangalan nga duna may lusot din ang dapita. Now, napo na sa mga ginagmay nga mga bisag kumpara to dis Dumaguete sa mga pedicab napod na mga igsuon nga palito ng franchise ilisan ng pedicab nya ilahan na lang ganing ijang to mga karang pedicab nga nagunit og franchise. Pero wala nagpasabot nga wala nakabalo ang mayor, wala nakabalo ang ato ang permit sections dinhi mga igsuon sa franchise diri sa ato sa mga pedicab. No, bisan pag ila ng ilisan ron og tuk-tuk or bao-baoy tawag nila, mga igsoon ilaha man nang i-translate into that traditional pedicab nato dinhi sa MCH nato ding ilahang ipasulod ng ilang gustong giingon nga modernization, mga igsoon tuk-tuk lang gyapon. Maingon ako pag istorya nga wala gyud na nagkulang ang information drive din ha. Kabalo sa kinsa original nga tag-iya sa mga franchise. Unya sa dihang gipalit, gi-buyout mga igsuon, unya wala po'y assertion kay nagamit po lagi pamulitika. Muna maingon ta nga karon nagpadayon paghihapon na nga mga anomalya. Imagine ragod na nga ang mga presidente gitagaag katungod nga mahatagan siya og usa ka libreng franchise nga naa pagipakapin gani nga kanang gitawag bao-bao, no? Kay para lang gyud pagkuha gyud sa sentimiento sa organization mo nagiingon nga ilutan ang ilahang presidente. Kanya duha ang gibutang kay para pa iparaffle lang usa pero ang sa presidente wa na pansit na. Courtesy from Epe Remolyo. So sorry mga igsoon ha, nga ako nang gihatag ninyo as advance nga pagpahibalo ninyo. Now, dirita sa mga isyu nga doon ay kalambigitan ang giingon nyo kaganina nga asan dapita na himong problema ang atua karon nga transport group. Well, mga ilang kong dispensa ninyo, ang tunay manggod nga salarin, ang tunay manggod nga dakong makasasala dinhi kani magong ahensya natos kagamanan. Okay. Ang pinakadakog sadan ani para nako is kaning LTFRB. Nga naman mga igsuon,
magsugod sa ako sa akong comment, no? Kagabi dunay ningon ako pagistorya, pastor. Sa contract of carriage, ning ko pagistorya ugma na lang nato na isgutan. So og naminaw siya ron, tawag lang palihog kay ato arat kang i-cater katang contract of carriage. Kana bang carriage mga igsoon. Now, ang ingon ani manggod ni kanang mga operator og sakyanan ma-jeepney ka diha, mabus ka din na mga igsoon, bisa pagani kaning mga MCH, naagyon na sila'y sakay sa in English carriage. Ang considered contract of carriage, once gani nga kanang usa ka tawo nakasakay na sa imuhang bus, sa imong jeepney, sa imuhang pedicab, munibot pasabot nga kana sila naanagog kay tatak obligasyon. You must be irresponsible. You must be responsible owner kay para nga ang maresulta pag dunay mga panghitabo din ha, imuhagod ng obligasyon. Nga imuhag yung tagbuon, labi na gyud og dunay disgrasya. O mamatay na sulod sa imuha karon nga nagbiyahe nga sakyanan, no? Mapedicab ka diha, ma-jeepney ka diha og mabus naagog kay tulubagon. Pareho anang nay mga anak diha sa bus mga igsuon, part na siya kay naamagog kay palisiya nga imuhag yung sundon. Now, kanang giingon nga contract of carriage nga gi-mention atong usa ka last caller na to, last texter na to kagabi ningon siya angayan natong isgutan na siya nga kadtong na-mention nato mahitungod anang sa insurance, no? Bisan pag ningon siya nga bisan pa, no, pwede rin siya matawag karon, bisan pa og wala tay matawag nga kana bang imposition of premium nga nagbayad og ang matag pasahero gipatong ang ilahang premium dito sa kinatibukan. Shall we say katong giingon pag istorya nga naaman na sa una sa series nga gipatong 2 pesos. So naay premium nga gibayran ang mga tao pero one way lang galing. Now, ang pangutana karon, unsa kadako nga negosyo ang insurance company? Kay dili man gyud matawag nato nga tanang nanakay diha madisgrasya. Wala man po na nagpasabot nga kanang mga driver diha kay nakabalo nga insured bitan ako mga pasahero iyahan lang po ng ibangga. Wala may tao nga ganahang madisgrasya. So, muna nga akong giingon pag-istorya, dako kaya ng negosyo. Now, nangutanan ako, ngano man giundang na sa panahon nga si Roy ang nag-manage sa series liner sa Baliacar Transit nga naan, anong giundang na. Ang ako ray kasulti pangagpas lang ni nako. Kay sa panahon manggod nga ang nagdumalaan gikan pa ni Dr. Ricardo Yanson na may mga aksidente na may mga disgrasya pero talagsaon, dili gud ingon as in rampant, dili permanenteng dunay matawag nato nga disgrasya. Pero naay disgrasya. Nga ni akong giklaro ninyo, ang kadaghanan manggod na ang manggod tay mga balaod na daan, no? Katong moingon pag-istorya na damagan sa dalan, no? Sa series bus, unya awayon sa korte, mapili manggutong pobre. Kay katuda ang series bus, nato siya abogado. O niya, katong abogado sa series bus, ang mugawas adto manggod nga iyahang depensa mo, ingon ko nga highway man na. Gadalagan man na siya sa highway nga anha gyud magdalagan ang mga buses. Only lang nga katong maong na damagan sa bus nga inyong giakusar nga sala sa series, dili manggod to ingon nga ang series mo'y nibangga. Ang kadto manggong tawo maoy nibangga sa series. O niya, moingon pag-istorya ang abogado sa series nga akong probahan nga nibangga. Moingon tong abogado spikas mga igsuon o tagapaw dugoy nga pero ang series may ni-approach, ang series may niigo sa tao nga nilabang, namatay. Maingon po siya pag-istorya nga, alang-alang man og dili siya mo dalagan sa highway, nga mo man ihandalan. Katong tao nga nilabang, dili man to mo iyahang agianan. Mangita unta siya pedestrian, ug asa siya pwedeng mulabang. E pangutana, sa highway mga igsuon, asa makakitag pedestrian dihan dapita? So, by chance, may ito pag-istorya. So, ang intention niya, nga ang truck mo iyahang damagan, kay ganahan siyang maka-income.
So ingon ana mga igsuon ang nahimong rason, no? Salamat ni Attorney Luigi Haro nagtanaw. So kurang giingon mga igsuon, ingon ana ang rason. Mo nang sa pagkakaron ako nang gihatagan og dakong emphasis nga naana sa argumento sa balaod, naana sa argumento sa kaso. So ako alang gipasabutin na nga pag dunay disgrasya mga igsuon, ang una gyud tutukan dinha mao gyud ni insured ba ang sakyanan? Doon na ba insurance ang mga pasahero? Mga igsuon, baliko na ako. Kanang contract of carriage nga gimension sa usa ka texter nato kagabi even without the premium, even without that insurance policy mga igsuon nga pirmahan or pilapan sa mga pasahero sa mubong panahon, dili naman yun na. Pero kanang gitawag nga inherent or naanadaan, kanang gitawag na to contract of carriage, kanang kontrata nga duna na daay nagsakay mga igsuon anang truck inherent or naandan na kay di pasahiroan ba na. So manang minta nga kana siya nga mga diskusyon mga igsuon dili gyud na mahitabo nga wala gyud proper definition. Na gyud unta nay proper definition. Now, balikon nako sa punto nako og duna manggutay angayan nga tutukan din ha kani gyud untang mga naa sa ato karon nga kagamanan. Kay moingon ta nga asa naman day ang supervising capacity sa ato karong LTFRB, sa atong Land Transportation Office? Kay nga naman may gadalagan ba yan na siya everyday? So mao gyud unta na siya mo'y hatagan og dakong importansya mga igsuon, no? Pero mangutana ta, nga naman nga wala man na nila mahimo or gihimo dagway na nila pero ila ranggi lilong. O wala nila gipahibalo mga igsuon basin kay ako ganing nahibalan ang dakong problema sa Pilipinas. Maingon pag-istorya wala kuno tay klaro kuno nga immigration officers nga mao imo aresto or mao imo tutok sa mga kanang giingon nilag mga alien nga illegal staying diri sa tua or overstayed nya gumikan ana i-refute na or tubago na sa atong kagaman dili sufisyente ang ato ang Bureau of Immigration na agyod tay assign din nga mga tao pero pangutana nganong wa lagi madakpi na man dagay recorded man dagay na tanan nganong galisod man ta og apprehend or dakop. So mga igsoon again mato na putas giingon pag-istorya kulang sa manpower, kulang sa mga warm bodies. So kay kulang, manang may pwesta lang makalusot, na sila, mga illegal alien, mga igsuon, overstaying, kay daghan mapugong na ilan din na mga igsuon, gumikan kay, napoy mga pipila po na madungog nga, saon tamon, nga gihilot-hilot, ramagod po na sa immigration. Napoy mo ingon pag-istorya mga igsuon, nga dito palang gani sa ato apaganing kanang sa ilaha karon nga mga application sa aliens, mga igsuon, may pag-istorya nga, wala namang gani gay face to face kadaghanan kuno ana gipaagi na mag-online. Tuyoon gyud gingon ayo lang kog pakigkitai ipaagi na siya online. Mao pay mo tudlo mga igsoon kay para nga sayon rang makalusot. So dili na ko matingala ng mga igsuon kay pagkangalan nga ang ato ang gobyerno nga atong kagamahanan dili prepared or siguro moingon ta gituyo ra gyud nga dili gyud kompletohon kay moingon lang pag-istorya mga igsuon nga ato agyong tutukan og maayo ang matag ahensya sa atong kagamahanan nabagyo masakote. Ang problema lang permanente tang kulang no kulang ta og empleyado, kulang ta og mga technical working group. So diha ang problema o kani karon nahitabo karon o nakadungog mo ani. Republic of the Philippines Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, National Capital Region, Regalado Avenue, Quezon City. Joy F. Gutierrez, complainant against Flora Magtibay and Romeo Guerrero og ang ilahang gimaniho nga tagiya sa jeepney kaning AA Transport Corporation. Unya, sa giingon diri mga igsuon, case number 2007-00768 o case number 2023-12-00615. Naingon diri pag-istorya nga kining maong kaso nga kini si Joy Gutierrez nasuko gumikan kay ang driver
og kining usa ka babae si Flora Magtibay siguro basig asawa ni sa driver nga si Romeo Guerrero o live-in partner dagway ni sa pagsakay ini ni Joy Gutierrez mga igsuon medyo naulaw si Joy Gutierrez kay tambok manggod siya. Unya ang iyahang naokupar nga bangko mo duulan tulo ka lingkuran. Unya ang iyahang pasahe pasahe usara ka tawo. Ayong dunay istorya dinhi sa partner aning driver dugay nga si Romeo Guerrero kanis Flora Magtibay nga niingon alkansi sila kay ngano mga igsuon tulo ka lugar ang giokupar. So, naulawan kini si Joy Gutierrez ni complain siya dito sa LTFRB unya nanay order nga kini si Flora Magtibay og si Romeo Guerrero kauban sa AA Transport Corporation nga nakita mga igsuon sa ruta nga Baclaran to Sukat baya Aquino under case number 207-00768. No, mga igsuon, ang ilahang prangkisa delikado nga dili marinyo kung dili bayran ang penalty. So ang penalty mga igsuon unsa man gumikan kay nakita sa LTFRB nga sadaan kay para nila naulawan ang personalidad ni Joy Gutierrez. Mo nang niingon siya pag-istorya nga tungod niini niingon siya pa wherefore dispositive na ni wherefore premises considered, this board finds therein respondent to have violated the terms and conditions and set forth under Joint Administrative Order 2014-01 and hereby orders respondent to pay for the following. Pabayron ang katong driver, pabayron siya gumikan kay naa siya discourtesy kanang wala siya batasan, mga igsuon. Pabayron siya 5,000. Unya, 5,000 pod ang walay pagpasakay, mga igsoon. So, bantay mo ng mga driver pili ka ba? O di mong pasakay tambok, pwede mong i-complaint, ha? So, failure to convey passengers, another 5,000. Kaya wala mang pasakay kay alkansi kuno sila, gumikan kay balor og tulo kalingkuranan ang malingkuran aning usa ka babaeng tambok. Unya karon another 5,000 for violation of this franchise 2023-016 mga igsuon, no? So ako rang klaro diri mga igsuon nga dunay ruling ang LTFRB na mga igsuon mo klaro sa ako ninyo kamoy makapangutanon kanang driver og mga jeepney sa inyong pagtuo dato na pobre di para gyud mo mingon dato. Salamat ni Mayor Ray Rosario nagtanaw. Di gyud mo moingon dato, driver og jeepney. Mga igsuon, kanang musakay og jeepney, di po dagoy tanan nga nisakay og jeepney pobre. Diba? Kaya bisan dato, pwedeng musakay na naginot. Labi na gyud sa iyahang parte, sa iyahang kadako, balor og tulo kalingkuranan iyahang malingkuran. So syempre, katong pobre nga driver, mag-alanganin po to. Wala siya kasakay. Kaya wala man siya kasakay, iyahang gi-complaint. Wala naman makapangatarungan ang driver nga. Dako manggod siya, sir, tulo manggod iyahang maukupar nga lingkuranan. Ang ruling diretso sa LTFRB, pa-fine nun sila 5,000. Kabalo man ko nga daghan ni nahitabo. Mga pedikab lang to dis Dumaguete, kadaghan ana mga igsuon. Pag makakita gani nagbaying tambok unya labi nagilado nila nga barat mo hatag og pamasahe, mo ingog pag-istorya. Mo pasangil dragon ng driver pedikab ngayon pag-istorya nga gutom ko. Gadali ko kay na ako'y ihatod sa eskwelahan. Daghan kayong pasangil, pero kana violation na mga igsuon sa gitawag og walay pagpasakay sa pasahero. Pero makita ra nimo ng pedicab driver nga labyan ng usa ka tawo pero muhunong dito sa tulo ka tawo o lima ka tawo mga igsuon niya mo pasakay. Kana that's already a violation. Pero tinaghanan ng nahitabong kaso ana diha mismo sa ato ang TMO. So maingon ta pag-istorya nga kanang sitwasyon na mga igsuon na apoy katuplok ning mga driver, no?
So, ingon si Maria Teresa Rosiano Duran, discrimination manapas, maluoy punta sa driver sa jeepney. Aw, tinuod, maluoy. Okay, ha? Okay, sige, okay. Sige, so, padayon, rako mga igsoon, ha? Okay, salamat ni Don Isaiah Rodney Patagok na tayo, nagtanaw. Daghan kay na sa Dumaguete, pati daghan na. Ang dili ragon makabalibad, na kanang garuta, paingog sibulan, kay mulingkod naman daan. Pero, magbagulbol man ang driver, pag nakalingkod na, di naman na niya pwedeng pakanaugon. Pero sa laktod pagka-istorya, mauni na hitabuan eh. Unya, kabalo mo ang regional director ni Decide, Attorney Suna Raset Tamayo, CISO 5, regional director. Mapangutanan ako din mga igsoon, ingon ani. Nganong dali kaayo silang makahatag og hukom sa mga pobreng tawo nga mga driver o nganong pabor man sila sa mo complaint. This Dumaguete ko mo na nga ang pedicab driver ganig i-complaint ganina permi gunang alakanse sa nag-complaint nga kuno pasahero di ba na pasahero nasuya nasuko ra guna sa pedicab nasuko ra guna sa driver. Bisag unsaon pagpangutanas driver, bisag unsaon pangatarungan sa driver, bisag unsaon pagpangutanas driver, nakapara ba day ka? Wa gyud ganan ng driver kay ang tiim mo na mingon, ay pagklaro diha. Kay ang posisyon pod sa tiim mo isipatuman nila ang balaod, pero ang problema daghan pon tuplok pod nga pasahero nga maghimo-himo ra pod gumikan kay gapungot. Well, ang sayon kayong desisyonan, kaning mga pobre, di ba? Sayon kayong desisyonan ng mga pobre. Pero mga igsoon, moingon ko nga, baliwala ramanggod sa mga naas kagamhanan, sa mga dagkong tao sa ato ang ahensyas gobyerno. Nga mga igsoon, kay kadaghanan mo gus mga pobre, wala mo ikalahutay sa kaso. Kadaghanan sa mga mo complaint, naago na sila ikagastog abogado. Unya kadaghanan sa mga mapilde katumanggong walay ikasarang kay magdagino 30 taon og inigkihan na gani mangita og Public Attorney's Office or PAO. Unya kadaghanan sa mga taga PAO, well di man tanan pero kadaghanan may ko istorya ga practice pa. Puro man sila practicing lawyer pero lahi gyud tong naanay saktong kasinatian na siso na sa ilaha karon nga pagpanlaban sa mga prosecution mga igsoon katong mga dikampanilang abogado katong dugay nang nagpractice pagka do na gutin akong bitaha kay kadaganan sa mga naa sa PAO katong yun ang bag-o pagyod nga ni pasar o niya nangandoy pa na nga mo apply pag makakuha sila sa requirement nga 5 years, 10 years, 5 years pwede na maka-apply pagka fiscal, 10 years pwede na maka-apply pagka judge. And not all of them are good in practice. Pagka nga lang they are good in their application sa government service para lang to qualify sa ilahang gipangandoy. Kaya mga dagko, magutong pwisto to, dagko pug sweldo, mga igsoon ka lang mag-judge ka karon aw, hayahay biya po. So ako rin ipasabot ninyo, nga kanang naa din na sa prosecution, kanang naa sa fiscal's office, di ko na nato malikayan nga it's already part of their ambition that one day they will not remain as a fiscal. But when opportunity come, mga igsuon, kung naa gani bakante nga sala nga nagkinahanglan guwis mo apply gyud na sila. Katong mga maulahi or kulang sa gitawag natog backup, kulang sila og kapit mga igsuon, dili sila kusgan, ago na mo na manigulang din na sa fiscal's office. So ako nang ipasabot ninyo mga igsuon nga kining mga hitabua nga gimension nako pareho ra po ni sa giingon nga contract of carriage. Sa contract of carriage, ang problema mga igsuon, ang mga tao in town nga mga pasahero daghan mang series nga na disgrasya, di ba? Sa pagka-disgrasya sa mga series buses o sa mga balya karon pa din ang mga ilahang mga bus nga nga disgrasya dihay na disgrasya mga igsuon sa Compostela dihapoy na disgrasya din na sa may underpass din na sa Cebu naapoy nahulog sa may Panay o sa Aklan mga igsuon ako ring iklaro ninyo nga wag gyud daganan og pila ra poy matawag natog valuation tan-awon ra pod og pilay balor og good for 12,000 ra poy hatag kay kani putan-on la pobre. Matawag na to professional, siguro madako-dako up to 50 pero dili gud maka-demand as high. Kay wala man gud nagisulti, wala man gud gi-emphasize sa ahensya sa atong kagamanan labi na gyud sa LTFRB nga dunag gyoy ceiling nga kung mamatay ang usa ka tawo per person
og atong ihatag ang pinaka-basic nga insurance labi na gyud sa kanang sa life insurance mga igsoon o kanang death mga igsoon. Butang ako. Og mag-minimum lang unta sa mga tag 100,000 ang bayranan dili bedo kay mapasagad-sagad og sulod sa negosyo sa transport system kining mga negosyante. Kining mga mumuhunan di ka pasagad-sagad og sulod kay naa may taripa nga pag naay mamatay kada tawo tag 100,000. Unya ibutang nato kanang usa ka bus nga ako nang gingon pag istorya gamay nga bus gikan og Dumaguete paingon og Banhuyod. 40 passengers guna nya kanang 40 passengers ihapa lang ninyo mga igsoon. Og kana mo'y madisgrasya kana tanang 40 mga igsoon, no? Og mo'y mahitabo unya tag 100,000 mga igsoon. So kana lang usa ka bus 4 million na daan. Di ba? Mga igsoon, 100,000, 40 ka buok. So, di ba? O 100,000 napulo ka buok, that's already 1 million. O niya kay 40 mga igsoon, 4 million, lesionan ka. Pero dili man gud na, wala man gud na gi-emphasize sa ato ang kagamhanan, a policy that will justify the cost of every person. Nya, og kana mo'y limit o niya depending on the value of a person based on his capacity, professional, na itrabaho, wala man gud na gipahibalos kagamhanan. I'm sorry. I mean, wa na gipahibalo sa LTFRB nga mauna siya ilahang palisiya patakaran kay wala man gyud na gisunod pod. Gihatag raman kanunay ang option dito sa ato ang legal. Unya sa legal, permanente magapildi ang pobre, di ba? Walang maingog ko kung nagkwinta man gani ko, mahitungod tong inyo akong gikoreksyonan. Okay, I agree with you. No nga, kanang inyohang pagkoreksyon ako, na siya meaning. So, ako nang gisulti ninyo nga katong 2,304,000. Okay, anay ni hangyo ipaklaro ko nog pakwinta. Okay. Wa pa tay labot series pero ngano ako mang klarohon og kwinta. Sige, ato lang klarohon og kwinta. Ha, kay ningo mata pagistorya nga ang gidaghanon nagsugod ni pangutana kagabi giun sa pagkasiguro ni Pastor Lapi nga 700,000 kapin ang musakay sa series kada adlaw. So ako nang gitubag nga og ibasi pa lang nato daan gani sa Dumaguete Manhuyod pa lang daan. Gamay na nga bus, wala pa ko moingon nga katong nitawag nako nga niingon nga sila gabiyahe paingog Cubao gikan sila Dumaguete. Wala pa tong niingon pagistorya nga karon katong niingon pagistorya nga sila dito sa Cebu dili sila mo palarga kun dili puno sa South Terminal. Ang North maupo dili pod mo palargag dili puno. Pag abot diri sa Dumaguete puno gina sila. Gikas Dumaguete Terminal pag palarga na pod na balik na po to Cebu di puno mo palarga og dili pod puno. Maupod tong gikan pod sa Cebu. So atong giklaro nga pun-anay gid na sila. Now ako nang gihatagan, diri ra ko sa ginagmay lang. Kanang giingon nato nga gidaghanon sa pasahero sa gikan sa Manhuyod lang paingon og Dumaguete or gikag Dumaguete paingog Manhuyod. Kana rang usa ka bus. Sa ako nang giingon ninyo, kana rang pinakagamay kanang 40 seaters lang, 40 ka buok ang nagsakay ana. Kanang bus nga gitawag nagbulilit kaniadto gikag Dumaguete paingon og Manhuyod. Unya gipabiyahe nagkaunom katuyok mga igsuon. So kay unuman katuyok inyong ihapon 40 paingog Manhuyod pagbalik mga igsuon 40 so 80 na nadaan. Unya kanang 80 ato na siyang gimultiply ng 80 sa ilaha karon nga gidaghanon sa bus. Ayaw na lang itong sobra. Katurang 4,800 lang kabases no sa series. Katong 4,800 kabases sa latong dagko aturang ihapon mga gagmay ratanan. Og atong kuhaon ang pamaagi ni Luloy Limada sa Dumaguete sa pagpabiyahe niya kaunom. Kana kay na may dagko na gagmay mga igsoon. Ako rang gikuha bos katurang kinagamyan nga ako ang gikwintada. Kana lang daan mga igsoon dili gani 700,000 ra ka pasahero og inyo nang ihapon kanang 4,800 lang ka bus nga mo biyahe gikag Dumaguete paingon. Ako ra ning gi average mga igsoon ha. Okay. Og kana lang 80 katawo sa usa ka round. Unom ka round man na.
6 times 8 is 48 mga igsuon. So, sa laktod pagka-istorya, kanalay nyo kwitaw piting dakuan na daan sa gidalaganan. Unya, ang pasahero og inyuhang ihapon, ang ginagano na, is already 2,304,000 ang gidaghanon sa pasahero. Katong giingon ako, more than 700,000 lang. Pero diri 2,304,000. Ni time 70 ko sa rason nga tagsitinta rin ako ang pagtuo nga plite. Pero gikoreksyonan ko karon nga 115 day ang plite. So dako kay diferensya mga igsuon ang 70 og 115 nga plite karon. Now sa kato pa lang daan nga kwintada, ako nang giingon pag-istorya nga sa tagsitinta pa lang daan sa 2,304,000 mukita na daan og inadlaw ang series liner og 161,280,000. Osbon ako. 161,280,000 daily na kada adlaw ng income sa series liner o kanang gitawag nato sa ilahang mga bus mga igsoon. Now, naamay niingon nato pag istorya, i-divide kuno ninyo na og katulo. Kay 1/3 ramang yung kuno ang net ana niya, ang net income kay kuhaan na tanan sa expenses pati sa ilahang sweldohanan. Well, akong consider na, no? Kay kaning nagpadala nato diri is empleyado man gyud ni sa Baliakar o empleyado man gyud ni sa series liner sa Bacolod. So, og inyo nang kuhaon, i-divide nyo ng 16 og katulo. Kay 33.3%, 33.33% man ang ilahang net. Ilahang NET, net income. Kay expenses na sobra. Now, inyong imaginon mga igsuon, pila na may diferensya ana, no? Sa 150,000, sa 150 million daan, 50 million na daan ang ilahang income. No, 61 man eh. So, sa ako rang giklaro na may 11. So, ibutang na kog 369. No, kana lang. 9 na lang. So, atong giklaro, 53 million kapin ang ilahang income everyday. Net income. So, muna, gigamayan mo, gijutayan mo, gipobrihan mo sa Baliakar Transit. Okay, nainihangyo nga pwede ba kuno nga ato ang kwintahon ang 2,304,000 times 115. Sige, ako nang iklaro ha. Unsa to inyong giingon 2,304,000. Okay, 2,304,000 times 100 2,304,000. Okay. 0 tulo ka 0. I-times 115. Kana kay ingon siya nga manhuyod man, no? So times 100. Kaya mo ko niplitihan karon 115. Pilay ilahang kita. So, imagine ninyo mga igsuon. Ang atong kwintada kaganina 161 million ra pero gibutang na natog 115 pesos ang kada regular fare na regular nga pamasahe gikan diha sa terminal sa Kalindagan abot dito sa Manhuyod. Ang ilahang daily income nga igsuon kaganina 161,000 lang. Ang karon mga igsoon kon atong igon ng 115 pesos nga pamasahe, ang ilahang kita sa matag adlaw is 264 million. 264,960,000 divided by 3 kay 30% raman kuno ang ilahang yung kunong 33.33% raman ang ilahang net. Kay butang sweldoan tanan plus tanan nga mga maintenance tanan. Okay, ato i-divide og tulo og pila may net nga income sa series liner everyday. Okay, divided by 3. Okay. Mga igsuon, ang limpyo nga kita sa series liner everyday net income 88,320,000 kada adlaw. Salamat ni Raquel Silorio nga nagtan-aw karon. 88,320,000 ang kitaan na everyday. So, usbon ako may son everyday. Salamat ni Flory Quiampao, ni Flory Ases. No? Salamat, Flor. Taas-taas mong ni Flor. No? Flory Quiampao Bermudas. Okay, sige. Salamat. Now, karon mga igsoon, kini karon nga
ilang income gipobrihan ta nila aning gitawag og 88 million. Kaning 88 million 320,000 sa pulo ka tuig. Ako rang kanirang net na lang ko dito, di na ko mukwenta to kinatibukan. Sa net na lang ko sa ilaharang kita. Ato lang ko na ning i-times og 365 days in 1 year. Like i-times 10 years na to. Okay. Ato ning i-times ha. Okay, times 365 days in 1 year. Dayon equals dayong i-times nato ni siya kay para nga makuha na to ang 10 years lang. No? Sa usa ka tuig mo, income na sila daan og 32,236,800 million. Okay, 32,236,000,000 no, kadyot mga igso na. Medyo marag na ko yan. 32,236,800,000. Okay, usbo na ko. Ang ilahang tinuig nga income 32,236,000,000 adili gani kay tulo man dili ka zero. Oh yes. 32,236,800,000. Kada tuig pa na. Bilyon na daan. Now, in 10 years, atong tanawon mga igsoon, times 10. Para nga makuha na to. Okay, times 10. 10 years. Okay. Ang ilahang income, mga igsoon, mo kabat na daan og 322,368,000,000. Now, imagine na ninyo mga igsoon, ha? 322,368,000,000. So, ngayon ko, di mo do mga igsoon, dili komedya nga gisgot ko sa kahanginan, kay dako kaayo ang matawag na to og kana bang balor sa Balyakar Transit. Unya, kining ilaha karon, wata nang hilabot sa ilang kita, na-mention ako, kining ilaha karon kahimtang, ang ato ang mga katawhan, maoy naghatag nilag income, nga ingon ani kadako. So sa kung yun, 32 billion ang ilahang kita kada tuig. Now, bahinon ko na to ng 32 billion, magson, ay nag-ingon dahil pag-istorya, palihog kog bahin sa 32 billion, no? Bahinon og unom ka anak. Buhi pa si Ricardo og si Olivia, ato na lang i-appeal. 8 na lang. Kay para nga, dili pod lain paminawan, nga mayon ta sa mga anak ra. Now, ato rin ning bahinon kaning ilahang kita nga 32,236,800,000. Ato rin ni siyang hatagan og matawag na to, simple ra nga arithmetic ra mga igsoon. Bahinon ra nato ni siya og pulo. Kay, 8. Kay, unom ka anak og magtiayon nga Ricardo og Olivia. Kanang fair nga bahin. Okay, i-divide na to na siya og 8. Pila may ilahang income kada usa, kada tuig. Ha? Pila income sa kada anak sa kada tuig. Pila income ni Ricardo sa iyaha, pila po income ni Olivia sa iyaha. So, ang 32,236,800,000 divided by 8, mulimpyo kada usa nila og 4,029,600,000. Okay, salamat ni May Sheila Villarin, ha? So, salamat. Mga igsoon. Akong giklaro, ha? Mulimpyo sila. So, di modo, dili ka matingala nganong ang mga anak nilang Olivia, mga bilyonaryo, sa usar ka tuig, ako ang gikwinta. Usar ka tuig. Mubahin sila tag 4,029,000. Okay. Ato, paminawan ng caller. Kadyot lang sa mga igsoon, ha? Okay, kadyot lang. Okay. Okay, kadyot lang. Hello, on air ta, sir? Magabi, Pastor. Yes, sir. On air ta. Okay. Given ano mo mga ipampresentar, Pastor, so, income sila, wala, dili sila losing. Dili sila. Impact Yes, dako kay by sir. billions. Oh. By billions. Yes.
kung wish ko tawag corporate social responsibility, Pastor, gamay ra tingin mapahak ana. Oh, 20% ang mapahak pero gi-appeal na nila sa expenses nila ang 20% CSR. Okay. Mm. So, wala gid ay rason, Pastor, unta to nga di sila mo increase og todo sa ilahang plite. Yes. Imagine na. Yes. So before ganit sa pandemic, gasige na nag-increase. Na Yes. double pag pandemic. So karon makita nato nga kanang wa ko gid sila mo moderate sa ilahang grade, Pastor. Oh, wala gani, sir. Mo pag ni grabe pa gani ang greedy noon. Oo, kay ako timong gisul kita mo naka-contribute nga maka-income sila ging anak kadako. Yes, ang riding public. Pero kung paminaw nimo sila, mo pasaka sila og kaning petition para pa-increase sa plite, losing sila paminaw. Yes. Pero based sa imong imong present karon, di man di ay by billions pa. Oh, tinud. Lisod lahi gid ay ning suod kas gobyerno, Pastor, ha? Oo, lahi kayo kay kuan. Ang nahimo naman gud ni silang political funder Oh. source of Oo. funds na nila sa mga politiko. Both sa losing o sa winning candidate. Yes, administration and opposing hatag ni kay basi mapilding administration so wa dili sa mawala. So, loyas mga commuters Salamat, Pastor. Okay, salamat sir, salamat. So, mga igsoon, comment ra to nga mo ha. Wala mi nang himasok, amo ra nang gi-comment kay mao man pud nay hangyo ninyo mga driver nga ipakwinta gyud. So 115 ang plite gikag Dumaguete paingon og Manhuyod unya karon ingon may nga dili gyud sila matawag na tong losing. They are really earning. Ngani they continue to expand. Ang problema lang kay ining panahon na moingon ta pag istorya bisan og wala naka-appeal ang mga anak sila si Roy, Emily, si Lina, Ricky, ani karon dinhi kay angga padagan ani si Leo Ray Raman, matabangan pa mangani siguro kon dili lang gyud ingon nga pasagdahan ra kung naa ni kay maka-advise man siguro ning mga anak nga ay po pasubrain ninyo kay sobra ra pod kayo nga ang ato ang income kay tinuod man gud ako kay income. Ang problema man gud ni pahimulos ra gyud ang administration karon with Olivia nga sa ginaingon pag istorya nga wa ano gyud laing rason ang kanira yung kahakog ba nga si Olivia ni sa iyang pangidaron wa gyud ay pagkunhod sa iyang pangandoy nga ganahan niyang iamas unya siguro ang mga pari pod nga nagpalibot pod ni Olivia nakita pod nila ang gidakon sa impact of growth nga mas makapahimulos na kundi islam ang hilabot ni Olivia kung unsay gustong Olivia. Munang ako ang gi-mention ninyo, okay, ako nang ipa-play ugma. Okay, ganahan silang maminaw kuno og balik ni Father Albe. Okay, Father Albe ha o unsa man appeal tong usang pare sa okay, sige, katong pag-confer pagka-doktor ni Olivia. Yes, pastor, dinhi na mo natugad nga wala gud ay rason nga dili nila ulug-ulugan si Olivia sa kadako sa income ni Olivia kay pati ang kakardo yan so tuan naman padulong ni Olivia. Well, side comment lang, dili kay ingon nga ang kardo padulong si kay Olivia. Kuhaon gyud tanan ni Olivia pati ang sa iyahang mga anak ug siya nay magbuot kon kinsay iyahang hatagan. So naa dinhi nakasalalay. So salamat ninyo, tiwason na nito og mga adlaw. Salamat sa mga pipila ka mga ni text karon ugma na lang nako ni ipadayon na inyo ha mga message nga ganahan mong maka dungogi ka nako no og further comment about ani. Sige ugma na lang kay nalapaw naman ko sa oras 7:26 naman napamantay dagang hisgutan no nga mga problema sa pagkakaron sa ikaduha na kong programang Garbo. So kini mga igsoon limited pa ta sa programang ang kamatuoran. Hangtod ugma magkuyog ta. Dagang salamat og maayong gabi natong tanan. Mao kini ang programang ang kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haong sa katilingban.
kamatuuran, atong ampingan. Dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahom, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahom, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.